Real homey. Oh, great, it's Liv. I'll be taking that. Then take it outside! Oh, damn stupid pillows! I got this, buddy. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, animation, sci-fi film na tinatawag na Spider-Man, Into the Spider-Verse. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa ibang mundo, may isang binatang nagngangalang Miles Morales na naghahanda para sa panibagong araw sa Brooklyn Visions Academy. Habang papasok, nadaanan niya ang mga kaibigan mula sa dati niyang paaralan at ninanais niyang makasama pa rin sila. Pero pumasa siya sa pagsusulit, nanalo sa charter school lottery, at ayaw ng mga magulang niyang sayangin niya ang pagkakataon. Gusto mo bang matulad sa tiyuhin mo? Tanong ng kanyang ama. Anong masama kay Uncle Aaron? Sagot ni Miles. Para kay Miles, mabuting tao si Uncle Aaron, pero alam ng kanyang ama, si Jefferson Davis, isang pulis, na napasama na sa maling landas ang kanyang kapatid. Lahat tayo, may mga desisyon sa buhay, paliwanag ng ama. Pero parang wala akong pagpipilian ngayon. Sigaw ni Miles. Wala ka nga, matigas na tugon ng ama. Sa paaralan, nalunod si Miles sa dami ng gawain. La T se pronuncia como Z. Pero kahit papaano, nagkaroon siya ng bagong kakilala, isang babaeng bago rin sa school. Sinubukan niyang tumakas sa pressure, kaya sinadya niyang bumagsak sa isang pagsusulit. Pero alam ng guro niya ang totoo. Ang tanging paraan para makakuha ng perpektong 0 sa true or false exam ay kung alam mo lahat ng tamang sagot. Sa halip na bumagsak, nakakuha siya ng 100 at binigyan ng bagong takdang aralin, magsulat ng sanaysay kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging. Kinagabihan, sinimulan niya ang sanaysay na pinamagatang Great Expectations. Pero mas naisip niyang puntahan ang taong hindi siya binibigatan ng expectations, si Uncle Aaron. You know my dad. I can't. Come on. I got a spot you ain't gonna believe. I can't. Dinala siya ng tiyuhin sa isang abandonadong bahagi ng NYC subway kung saan makakapagpinta siya ng graffiti, simbolo ng pagiging malaya sa expectations. Real mind. Intentional. Pero bago sila umalis, kinagat siya ng isang kakaibang gagambang kumikislap at may marka na 42. Kinabukasan, tulad ng nangyari sa iba bago siya, nadiskubre ni Miles ang kanyang bagong kapangyarihan. Mas malakas siya, mas madikit, isang bagay na nalaman niya ng aksidenteng dumikit ang kamay niya sa buhok ng bagong kakilala niyang babae, at napilas ang isang piraso nito. At kahit papaano, nalaman niya ang pangalan niya, kahit halatang peke ito. I'm Gwanda. Wait, your name is Gwanda? Gabi, bumalik si Miles sa tunnel para mag-imbestiga pa. Narinig niya ang isang laban at sinundan ito, nadatnan niyang nakikipaglaban si Spider-Man sa Green Goblin. Napasama siya sa gitna ng gulo, pero pinrotektahan siya ng bayani. Parang ikaw ako, sabi ni Spider-Man nang maramdaman nilang pareho ang kanilang spider sense. Pinayuhan siyang maghintay pagkatapos ng laban para turuan siya. Pero hindi iyon ang nangyari. Nakayanan ni Spider-Man si Goblin, pero nahirapan nang dumating si Prowler para sumali sa laban. Hindi niya napigilan ang pag-activate ng isang malaking makina, ang Super Collider, na kontrolado ng taong pinagsisilbihan ng mga kalaban, si Wilson Fisk o mas kilala bilang Kingpin. Nang mag-activate ang Collider, yumanig ang buong Brooklyn at nagkaroon ng kakaibang glitches. Pero nang pilit isaksak ni Goblin ang ulo ni Spider-Man sa sinag ng Collider, bumagsak ito, at ganoon din si Spider-Man. Mahina niyang iniabot kay Miles ang isang override key at pananggakuan siyang sirain ang makina, kung hindi ay magpapatuloy si Kingpin sa kanyang eksperimento at wawasakin ang lahat.
Nangako si Miles, at nagtago habang nakita niyang inalis ni Kingpin ang maskara ni Peter Parker bago tuluyang patayin ito. Sa pagmamadali ni Miles na makalayo, hindi sinasadyang napansin siya ni Kingpin, kaya ipinadala ni Kingpin si Prowler para patayin ang saksi. Nakatakas siya ng kaunti na lang ay mahuli. Sa halip na bumalik sa dorm, umuwi siya. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol sa bagong kapangyarihan niya, lalo na't hindi gusto ng kanyang ama, na isang pulis, ang vigilante na si Spider-Man. At nang makita siyang parang tumatakas mula sa paaralan, hindi natuwa ang kanyang ama. Pero, napansin ng ina ni Miles na kailangan siya ng anak niya ngayon, kaya pinayagan siyang manatili sa bahay ng gabing iyon. Kumalat sa buong syudad ang balitang patay na si Spider-Man, at kinabukasan, nagluksa ang buong New York City para sa kanilang bayani. Isa na rito si Mary Jane na nagsalita sa memorial. Sabi niya, bawat isa sa atin ay may sariling kapangyarihan sa kanya-kanyang paraan. Sa ganitong paraan, lahat tayo ay Spider-Man. At lahat kami, umaasa sa inyo. Bumaon sa puso ni Miles ang mga salitang iyon. Desidido siyang maging susunod na Spider-Man. Pero habang nagsasanay, nabasag lang niya ang override key. Nabigo siya. Dumalaw siya sa libingan ni Parker para mag-sorry. Baka nga hindi niya kayang pigilan ang makina. Pero hindi pala siya nag-iisa doon. May isang madilim na anino na humawak sa balikat niya. Dahil sa gulat, lumabas mula sa kanya ang isang kapangyarihang hindi niya alam na meron siya, ang Venom Blast. At ang misteryosong taong iyon ay si Peter Parker din, pero mas matanda at mula sa ibang universo. Sa unibersong iyon, nailibing na niya ang kanyang tiyahin at nahiwalay sa asawa niyang si MJ nang gusto nitong magkaanak pero natakot siya. Mukhang naabot ng Super Collider ni Kingpin ang ibang dimensyon at nadala siya rito. Nakiusap si Miles na tulungan siyang pigilan ang Collider. Ang gusto lang ni Peter ay makauwi, pero hindi siya tinantanan ng pakiramdam ng responsibilidad. Pumayag siyang turuan si Miles maging Spider-Man at tulungan siyang pigilan ang Collider. Unang kailangan nila, bagong susi. Kaya nagtungo sila sa Alchemax, kung saan nakuha ni Peter ang kanyang key sa mundong ito. Palihim silang pumasok, pero nahuli ng isang siyentipiko na nagngangalang Olivia. Sa gitna ng tensyon, biglang lumabas ang isa pang kapangyarihan ni Miles, ang invisibility, na ginamit niya para nakawin ang computer. Si Peter naman, nagpakitang gilas hanggang sa matuklasan niyang unti-unting nabubura ang mga selula niya sa mundong ito at baka tuluyan siyang maglaho. Ikinwento ng siyentipiko ito na may halong kasiyahan, kaya't hindi na nakapagtataka nang ipakilala niya ang buong pangalan, Olivia Octavius, o Doc Ock. Nagkaroon ng matinding laban. The moment that I'm losing the fight. Alright, let me tell you the good news. We don't need the monitor. Oh! Nakatakas sila matapos tamaan ng bagel ang isang tao sa gitna ng gulo, habang tinuturuan ni Peter si Miles kung paano mag-swing. Sa huli, nakatakas sila sa tulong ng isang hindi inaasahang kakampi, si Spider-Woman, na siya palang kaklase ni Miles, si Gwen Stacy. Sa kanyang mundo, nailigtas niya ang kanyang ama pero hindi ang kanyang matalik na kaibigang si Peter Parker. Dahil doon, tumigil na siya sa pagkakaroon ng mga kaibigan. Nadala rin siya rito ng Collider ni Kingpin, pero naibalik siya sa nakaraan ng isang linggo. Sinabi ng kanyang Spider-Sense na pumunta sa Visions Academy, kaya doon niya nakita si Miles. Umalis ang mga bayani habang si Kingpin naman ay nangakong hindi niya hahayaang hadlangan siya. Hindi niya matanggap na mawalan muli ng pamilya, isang pamilyang nawala nang minsang makita siya ng asawa at anak na si Vanessa at Richard na binubugbog si Spider-Man. Tumakbo ang mag-ina, at nasangkot sa isang aksidente na ikinamatay nila. Ngayon, tanging pagkuha ng ibang bersyon ni Vanessa at Richard mula sa ibang mundo ang pag-asa ni Kingpin. Sa boss, nag-usap sina Gwen at Miles. Natuwa silang malaman na hindi sila nag-iisa bilang mga Spider-Person. Nag-alok si Miles na kung sakaling magbago ang isip ni Gwen sa no-friend policy niya, handa siyang maging kaibigan.
Sunod nilang pinuntahan ang bahay ni Aunt May para gamitin ang kagamitan ng yumaong Peter at gumawa ng bagong key. Pero hindi sila ang unang dumating, naroon na rin ang tatlong bisitang dinala rin ng collider ni Kingpin, si Peter Parker o Spider-Man Wall, si Penny Parker kasama ang SP, Doctor, at si Peter Porker o Spider-Ham, ang gagambang nakagat ng radioactive pig. Alam na nilang lahat kung ano ang dapat gawin, magagamit ng collider para makauwi sila, pero may isang kailangang maiwan para patayin ito. Kung mananatili sila sa mundong ito, mamamatay sila dahil hindi tatagal ang kanilang mga molecule sa ibang dimensyon. Pero dahil mundo ni Miles ito, siya ang pwedeng maiwan, at siya rin ay malakas. Ipinaliwanag ni Peter na kaya niyang mag-venom blast at mag-invisible. Pero nang subukan nila, bigo si Miles na gawin ito sa utos. Habang sinusubukan pa siya, hindi na kinaya ni Miles ang bigat ng expectations. Discipline. I don't know. Maybe. Sidekick? soldier. Bubble. When you think you can't, keep going. Get up, Miles. Come on, Miles, get up. Nag-invisible siya at umalis. Muli siyang bumalik sa tanging taong hinahangaan niya, si Uncle Aaron. Naghintay siya sa apartment, pero dumating ang Prowler. Nang tanggalin nito ang maskara, si Uncle Aaron pala ito. Tumakbo si Miles pabalik sa bahay ni Aunt May, kung saan natapos na ni Penny ang bagong key. Sinabi niya sa lahat ang tungkol kay Prowler, pero huli na, sinundan na pala sila. Inatake sila ni na Kingpin at ng mga tauhan niya. Nananito, dale. Prepárate a morir. I said take it outside. Nagkaroon ng matinding habulan hanggang sa ma-corner ni Prowler ang batang Spider-Man. Nang alisin ni Miles ang maskara, nakita ni Aaron na pamangkin niya ito. Hindi niya kayang patayin si Miles. Pero kung susuway siya, siya naman ang mamamatay. At doon, tinamaan siya ng bala ni Fisk sa gulugad. Dinala ni Miles ang tiyuhin sa ligtas na lugar sa isang eskinita, at doon ito binawian ng buhay. Sa huling hininga, humingi ito ng tawad sa kanyang pamangkin at sinabing, "Ikaw ang pinakamagaling sa aming lahat. Tuloy mo lang." You're the best of all of us, Mom. You're on your way. Bumalik si Miles sa dorm. Dumating ang iba para magpaalam. "Paano ko malalaman kung handa na ako?" Tanong ni Miles. "Hindi mo malalaman," sagot ni Peter. "Isang leap of faith yan." Iniwan siyang nakatali sa upuan, may web sa bibig para hindi sumunod. Maya-maya, dumating ang kanyang ama para ibalita ang pagkamatay ni Aaron. Hindi naman makapagsalita si Miles o makabukas ng pinto, kaya inakala ng ama niyang umiiwas siya. Nagsalita na lang ang ama mula sa labas, sinabing ayaw niyang lumayo sila sa isa't isa. Nakikita niya ang spark sa anak niya, at nasa kanya kung paano niya ito gagamitin. Napagtanto ni Miles, may pagpipilian siya. Ginamit niya ang Venom Blast para makawala sa webang, pumunta kay Aunt May para sa bagong costume, at tumalon sa kanyang leap of faith. Pagdating ni Miles sa collider, nagsimula na ang labanan. Pero sa tulong niya, nabaligtad nila ang sitwasyon laban kina Kingpin at mga tauhan nito. Ikinatuwa ni Peter ang ipinakitang galing ni Miles, at sa magandang pakiramdam na iyon, napaisip siya na baka gusto rin niyang magkaanak balang araw. Natalo nila sina Hammerhead, Scorpion, at sa huli, si Doc Ock, kaya nagkaroon si Miles ng pagkakataong gamitin ang susi para buksan ang portal. Isa-isa nang bumalik sa kani-kanilang mundo ang mga bisita. Bago umalis si Gwen, hinawakan niya ang kamay ni Miles at opisyal na tinanggap ang alok nitong maging magkaibigan sila. Nang silang dalawa na lang ni Peter ang natira, dumating si Kingpin. Mukhang masyadong ang maganda para maging totoo, at baka kailangan talagang may magsakripisyo. "Ako na ang haarang, isara mo na to," sigaw ni Peter. Pero tumutol si Miles, "Peter, kailangan mo nang umuwi." At doon napansin ni Miles ang totoo, natatakot si Peter. "Paano kung magkamali ulit ako?" tanong ni Peter. "Hindi mo malalaman," sagot ni Miles. Ngumiti si Peter, eksaktong siya rin ang nagsabi niyon kanina. Isang leap of faith, kung kaya ni Miles, kaya rin niya. Lumundag si Peter papasok sa portal at bumalik sa kanyang mundo, iniwang si Miles para harapin si Kingpin mag-isa. No!
That's cheating. Not so easy doing it on your own, is it? I can't wait to kill one more Spider-Man. Natalo si Miles sa simula hanggang sa marinig niya ang isang tinig mula sa malayo. Tumayo ka, Spider-Man. Siya iyon, ang kanyang ama, si Officer Jefferson Davis, na ngayon ay nakikiisa na. Sa Vigilante, tumayo si Miles at ipinakita kay Kingpin kung ano ang kaya ng bagong Spider-Man. Pinamalas niya ang Venom Blast at tuluyang tinalo ang kalaban. Push the green button for me! Pinatay niya ang Collider at isinuko si Kingpin sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Miles ang kanyang ama para magkabati. Sinabi naman ni Spider-Man kay Officer Davis na inaasahan niyang makipagtulungan pa sa kanya. Samantala, sa kanyang mundo, dumating si Peter Parker sa pintuan ni MJ, may dalang mga bulaklak. At bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Gabriana Jericho from Samar, Mark Justin Morales, Bernie Pahid, Sherry Tresades, Dennis Cano from Bicol, Prince Lawrence Chua from Duhat Bocaue Bulacan, Janice Lagrimas, Gengia de la Torre from Victoria City, Inosuke from Lipata Surigao, Randy Morales from Isabela, at Rostan Claquino from Calamba Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.